Oh, hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father for being compassionate towards us. So, makikita natin to sa Exodus chapter 33 verse 19. No? Kasi kausap niya rito si Moses. Magpapakita siya kay Moses pero hindi niya ipapakita yung kanyang mukha. Then he said, I will make all my goodness pass before you, and I will proclaim the name of the Lord before you. I will be gracious to whom I will be gracious, and I will have compassion on whom I will have compassion. So, paano magiging compassionate sa atin si Almighty Father? By humbling ourselves before our Father, acknowledging that we are sinners, acknowledging that we need Him, and that we need to be saved by Jesus. Yun ang kailangan ni Almighty Father. Kaya, kung mapapansin niyo, no, binabanggit lagi ni Almighty Father dito sa Bible, yung mga haughtiness, arrogance, prideful, ayaw ni Almighty Father. And also the downfall of Lucifer was pride. Prideful si Lucifer. Nakita ni Almighty Father yung puso ni Lucifer and it's full of pride. Kaya si Almighty Father, gusto niya tayo ay humble at pag humble tayo, magiging compassionate siya sa atin. Ibig sabihin nun, kailangan natin siya. Dahil gusto niya na kinakailangan natin siya. Dahil kailangan talaga natin siya. Kung wala siya, paano tayo? Kaya we need our Father, the Almighty Father, the Holy God, the Holy Father. Kaya dapat magpakumbaba tayo sa tatay natin and acknowledge that we need Jesus because He is the only bridge to the Father, and we thank Jesus for that. Dahil ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Para makilala natin yung tatay natin, yung tunay na tatay natin, yung tunay na nagmamahal sa atin. Si Almighty Father. Last time, no, we read Isaiah chapter 15 and 16. So, it mentioned Moab. So, kung mapapansin niyo, iba-ibang mga places ang binabanggit. Bakit iba-ibang mga places? Moab. No, ano pa ba yung mga binabanggit? Syria, Israel. Yun yung mga places na nung time na yon, mga ancient city, no? Mga lumang city na mga daming mga tao. Yung Sodom and Gomorrah binabanggit. Kasi yung mga city, doon nakatira yung mga tao at yung mga tao ay makakasalanan. Kaya binabanggit yung iba-ibang mga lugar dahil ang bawat lugar, lahat ng tao makasalanan. Kailangan ma-save, kailangan spread ang good news, kailangan sabihin sa mga tao ni Almighty Father through the prophet Isaiah. Kaya ina-address sa Moab, sa iba-ibang mga lugar. Tapos kung mapapansin niyo sa Book of Revelation, chapter 2 and 3, binabanggit, diba? May mga places na binabanggit din. To the church in Ephesus, to the church in Sardis, to the church in Philippi, at to the church in Philadelphia pala. Smyrna, Pergamos, Ephesus, Thyatira. Binabanggit, no? Kasi, itong mga places na to, mga tao kasi dito nakatira. So tayo, din, no? Nakatira din tayo dito sa mundo. Creation ni Almighty Father itong mundo.
At saka kung mapapansin ninyo, no, binanggit ko na dati na may mga chapters and verses ang Bible. Nalagyan lang to ng chapters and verses nung 1500s. Bago lang nalagyan ng chapters and verses. Ang naglagay pa ng chapters and verses ay babanggitin ko lang si Robert Estienne. Nilagyan niya ng chapters and verses. Ang trabaho ni Robert Estienne ay isang printer. Meron siyang printing press. Para habang piniprint niya yung mga Bible, binabasa niya. So, naisip niya lagyan ng verses and chapters para madaling basahin. Hindi para ito ay ito lang ang ibig sabihin ng chapters and verse na yon. Hindi yon, kundi para madaling matandaan kung saan hanapin yung verses. Yun ang goal or ni Robert Estienne. Yun ang kanyang primary purpose. Kung ba't nilagyan niya ng chapters and verses. Dahil ang totoo, wala naman talagang chapters and verses. Ang religion, or ang unang pinaniniwalaan ni Robert Estienne, ay yung religion na itinatag ni Constantine. And then, he became a Protestant late in his life. Nung nabasa niya ang Bible, naging Protestant siya. Nung dati, ang Protestant, masamang pakinggan, ano? Parang Protestante ka. Kasi Protestant came from the word protest. Nagpro-protesta yung mga tao against sa religion na itinatag ni Constantine. Kaya, Protestant ang tawag. Pero ngayon, Christian tayo. Okay? Followers of Christ. Christians. Wala nang nagtatawag ng Protestant. Hindi ko alam kung meron pa nagtatawag ng Protestant. Pero ang tawag sa atin ay Christians. Followers of Christ. Parang derogatory title. Protestant o protestante ka. Nagpo-protesta ka. Parang derogatory remarks, no? Sa mga tao na umaalis sa religion na itinatag ni Constantine. Sa ngayon, wala nang gumagamit yata ng word na Protestant. Ang ginagamit ay Christian. Kasi Christian naman talaga tayo as followers of Christ. So, yun, no? Si Robert Estienne. Siya naglagay ng chapters and verses para madaling mabasa niya. At latter part of his life, he became a follower of Christ. Dahil binabasa niya habang piniprint niya sa Paris. So, balik na tayo dito sa Isaiah. Last time we read 15 and 16 of Isaiah. So, Moab. Binanggit yung Moab, no? Sasabihin niyo, wala nang Moab ngayon. Oo, wala nang Moab ngayon. Pero yung mga tao, ganun pa rin. Nag-iiba lang ang pangalan ng places, ng time, nag-iiba lang ang time. Pero yung kasalanan ng mga tao, paulit-ulit. Nag-iiba rin ang tao, no? Nag-iiba rin yung mga pinapanganak. Syempre, yung mga time na to, wala na yung mga tao na to na binabanggit na dito sa Old Testament, sa Genesis, Exodus. Syempre, matagal na yun. Wala na yung mga tao na yun. Tayo na ngayon, no? So, tayo ang pinatutungkulan dito. Okay? Makasalanan. Tayo lahat. Ang Moab means came from the father. No? So, ang sinasabi dito sa mga Moabite or Moab ay mapupunta sila sa fiery furnace. Dahil sa kasalanan.
So ito ay prophecy, hindi pa to nangyayari. Mangyayari ito pagdating ni Jesus Christ, dahil si Jesus Christ ang magja-judge ng mundo. Kaya babasahin pa rin natin ang mga book na nasa Old Testament. Kaya lang sinasabi na Old Testament kasi Old Covenant, hindi pa dumarating si Jesus Christ. Pero babasahin pa rin natin yung mga prophetic books, no? Ang naiba lang ay yung law, dahil naging compact na sa New Testament, naging dalawa na lang. At yung high priest, hindi na Levites, kundi ang high priest ay si Jesus. Hindi na tayo kailangan pang magpatay ng hayop, mamatay lahat ng mga hayop, wala tayong makakain dahil sobrang dami ng kasalanan natin. Mga pigeons, wala na, no? Pati mga sheep, mga lambs, mga cows, goats, wala na makakain ng mga tao. Alam ni Almighty Father yun. Kaya once and for all, si Jesus na ang ipinadala niya. Para mapatawad tayo. Kasi baliwala din yun eh. Sample lang yun nung sa Old Covenant. Habang hindi pa, kasi may timing si Almighty Father. Habang hindi pa time na ipanganak si Jesus. For the meantime, mga animals na magaganda or yung mga creme de la creme. Alam niyo yung pinakamagagandang animals or pinaka-perfect na mga animals ang sinasacrifice. Perfect, no? Pag nagbigay ka ng sacrifice ng pangit or payat or may sakit, ayaw ni Almighty Father yon, pagagalitan ka. Ngayon, si Jesus, siya yung perfect sacrifice. Wala siyang kasalanan, hindi siya nagkasala kahit minsan, kaya siya yung perfect sacrifice. At healthy siya nung time na yon na binetray siya ng mga tao. Hindi lang naman si Judas na nag-betray sa kanya, pati si Peter, si John, yung mga apostles niya, iniwan siya. Lahat naging mag-isa si Jesus. Kahit si Mary nakatingin lang sa malayo, no? So nag-iisa lang si Jesus. Brothers and sisters, si Jesus nasa malayo. Ang naglakas loob lang na lumapit nung nakapako na sa cross si Jesus. Natauhan, no? Si John the Evangelist or John the Beloved. At sinamahan niya si Mary na lumapit kay Jesus. At inihabili ni Jesus si Mary kay John. Woman, your son, your mother. So, ibig sabihin, dito sa lupa, mother ni Jesus, si Mary. Dahil dun yung ginamit na vessel. Pero kaya pagdating sa langit, hindi na. Okay? Kaya dito sa lupa, sinabi ni Jesus kay John at kay Mary. Okay? Kaya walang mother si Jesus in heaven. Dito lang sa lupa, nung time lang na nandito si Jesus sa lupa, ginamit yung katawan ni Mary. Kaya tayo, in heaven, wala tayong nanay. Isa lang, tatay natin. Si Almighty Father, kasi siya ang nag-create sa atin. At yung ating Savior, si Jesus Christ, ang ating King of Kings and Lord of Lords. Dahil siya ang ating Redeemer. He succeeded. No? Naging successful yung kanyang mission. Jesus Christ. At si Jesus Christ ay babalik ulit. So, wala akong binabanggit na date or year kung kailan babalik si Jesus, pero sa year 2033, 2,000 years nang nakabalik si Jesus in heaven. Kasi 33 years old lang si Jesus. 33 years old, ang years dito sa mundo, nung siya ay na-crucified on the cross. So, yun yung peak ng health ng tao eh, yung complete yung body niya, yung health niya na sa tamang
status or healthy siya. Dahil ang tao pagdating ng 40, matanda na, di ba? Lumalabas na yung sakit. No? 95 na ako, lumalabas na yung mga sakit ko. Kaya si Jesus healthy siya. So, basahin na natin to. Isaiah chapter 17. So, ito naman ay proclamation against Syria and Israel. Binabanggit. Yung past places na binabanggit ay Moab, no? At ang daming binabanggit na mga places dito. Ngayon, sa chapter 17, against Syria and Israel naman. So, itong prophetic book na to, itong prophecy na binigay ni Almighty Father kay Isaiah, tatamaan ito lahat ng tao. Hindi lang taga Syria, taga Israel, taga ganitong lugar. Hindi lang, kundi lahat ng tao. Hindi lang kung ano ang binabanggit na place dito. Lahat ng tao to. Tayo. Kaya tayo ay dapat maging ready at dapat magpasakop kay Almighty Father. Dahil warning ito para sa ating lahat. Hindi lang para sa mga places na to, kundi para sa lahat ng tao sa buong mundo. Kasi baka sabi, hindi, sabi lang yan, nakalagay lang yan, no? Para sa mga taga Damascus, taga Israel, taga Syria, taga Moab, hindi naman tayo Moab. Yung ugali natin, ugaling Moab, ugaling Sodom and Gomorrah, ugaling Syria, ugaling Israel, kasalanan, ganon. Nakakaintindihan ba tayo? O ako lang nakakaintindi sa sarili ko? Kagaya itong Babylon na binanggit, hindi lang ito yung Babylon noong araw, kundi ngayon, may Babylon pa rin ngayon. Itong mundo natin, isang Babylon. Makasalanan, okay? Ina-explain ko, ha? Ano pa ba yung mga binanggit na mga lugar dito? Hindi naman kayo sasagot. So, lahat ng lugar sa buong mundo, sakop nitong prophecy na to. Walang exempted. So, ang binabanggit dito, yung last time, yung Moab, di ba? So, tayo rin to, Moab din tayo. Binibigyan tayo ng warning na pag nagalit si Almighty Father, galit siya. Ibababa niya ang mga mayayabang. So, ang time na to ay time na itatapon na yung mga tao sa lake of fire. Walang matatakbuhan ng mga tao. Mag-iiyakan sila dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Iba ang pinaprioritize. Dahil ang priority dapat natin si Almighty Father. So, araw-araw magpe-pray tayo, magbabasa ng Bible. Maging ugali natin ang magbasa ng Bible. Hindi lang yung paminsan-minsan lang, ganon. Yung magiging kadikit na natin, magiging pagkatao na natin ang magbasa ng salita ng Diyos. Para ma-inculcate, ma-stock sa isip natin si Almighty Father. Magstay sa puso natin. Kasi sa mundo na to,
maraming mga trials, tribulations, temptations. Kailangan natin si Almighty Father. Dahil ang nag-i-stay sa mundo, hindi yung katawan natin, wala nag-i-stay, kundi ang nag-i-stay, yung soul natin, hindi namamatay. Ang katawan natin, nasisira, nabubulok, naluluma. Naluluma na ang katawan na, naluluma na rin ako. No? Pero yung soul natin, hindi namamatay. Bumabalik kay Almighty Father. Kung tayo ay nagpapasakop kay Almighty Father. At kung hindi tayo magpapasakop kay Almighty Father, mapupunta yun sa Hades. Walang walang limbo, hindi. Yung kaluluwa niya, lumilipad-lipad lang, nandyan lang. Walang ganon. Shoot agad. Di ba si Jesus nagsabi? Nasa Bible, di ba? Nagkakwento si Jesus tungkol kay Lazarus na poor man at saka yung rich man. Napunta agad yung rich man sa Hades. Kaya walang lugar na sasabihin, hindi, pagpe-pray natin yung kaluluwa niya nasa nasa limbo, nakahang pa, hindi pa alam kung nasa langit o sa impyerno pupunta. Kaya ang gagawin ngayon natin, ipagpe-pray natin, magbabayad tayo, ipagpe-pray para may pag-pray yung kaluluwa. Walang ganon. Sino nag-imbento nun? Wala naman sa Bible yun na. Ipag-pray nyo yung kaluluwa para mapunta sa langit kasi yung kaluluwa niya nandyan lang, nakahang lang yan, nasa mid journey. Walang ganon. Ha? Nakakatawa, di ba? Natatawa ako. Kasi bakit ganon? Nasa middle lang, hindi pa siya, palipad-lipad lang yung kaluluwa. Walang ganon. Ha? Sinong kaninang paniniwala yan? At meron pang iba nagsasabi na yung kaluluwa ay nire-recycle. Hindi nare-recycle ang kaluluwa. Kung may nagpapatunay man na na-recycle yung kaluluwa, na sabi, dati akong bata, no? Napanood ko sa YouTube, dati akong piloto. O tapos sinearch siya, dati ng piloto to hindi gano'n, hindi na-recycle. Pwedeng diktahan yung bata ng ng mga evil spirit. Alam niyo ba 'yon? Ha? Hindi kayo familiar sa mga ganon? Kung yung mga animals nga, di ba, gagaya ng last time na binanggit ko, pumasok yung evil spirit dun sa mga animals. Tumalon sa, nalunod sa tubig. O tao pa kaya? At may mga pinagaling si Jesus Christ na mga bata na may evil spirit. Okay? At sa news ngayon, kahit bata pa, gumagawa na ng kasalanan. Binanggit ko na rin dati. Kaya kailangan nating lahat si Jesus. Kasi yung blood ni Jesus powerful. Lahat tayo. Dahil importante kay Almighty Father yung soul. Lahat ng soul sa akin. Sabi ni Almighty Father, Kanya ang soul. Yung nagsasabi sa internet na, meron akong nakita na sa internet, no, sabi, akin ang kaluluwa ninyo lahat. Yun yung mga inilalagay sa mga mental institution. Kasi bakit siya magsasabi na kanya yung kaluluwa? Si Almighty Father nag-create ng kaluluwa natin. Kaya, sa kanya tayo, hindi sa tao. Si Almighty Father ang may rights sa atin. Sa buong pagkatao natin, inside and out. Si Almighty Father, siya ang nag-create sa atin, siya nagbigay ng sa atin ng hininga, kaya nagbi-beat yung heart natin. Si Almighty Father lahat. Tayo, wala tayong pagmamayari sa mundo na to. Kaya wala tayong mapagmamalaki. Kaya anong mapagmamalaki natin? Kaya ayaw ni Almighty Father na mga prideful and arrogant.
Kaya yung mga arrogant, yung mga prideful, pag prideful ka, lahat, hindi, ano to kaya ko tong gawin, gagawan ko ng paraan to, desisyon ko na to na magawa ng kung ano man ang gusto kong gawin. That's pride. No? So, pag magpapasakop tayo kay Almighty Father, tatanungin muna natin si Almighty Father, magpe-pray tayo. And then, kung anong sinasabi ni Almighty Father, through His words, and through the power of the Holy Spirit, kakausapin tayo if we are truly followers of Christ. Okay? So, dito na tayo sa chapter 17. 25 minutes na pala. Sa chapter 17, the burden against Damascus. Damascus means well-watered land. Parang land of abundance. So, ano na naman tong Damascus na to? Ang mundo natin, well-watered land. Abundant, marami, mayaman yung lupa na binigay sa atin ni Almighty Father. Maraming mga animals, maraming mga plants, maraming mga minerals. So, itong mismo, iba-iba lang ang pangalan, no? Pero address ito lahat sa mga tao na nakatira sa mga binabanggit na lugar na to. At kahit hindi man mabanggit yung lugar natin, it's land. Ano ba ang land? Dito sa mundo, gaya ng Babylon. Behold, Damascus will cease from being a city. It will be a ruinous heap. Anong mangyayari? Made-destroy. Magiging decaying mountain. Magde-decay, mabubulok. The cities of Aroer are forsaken. Ano yung Aroer? Yung Aroer, A-R-O-E-R. The cities of trees are forsaken. Trees or bushes, no? Ano yung Aroer? Ang ibig sabihin ng Aroer dito ay, pag sinabing tree, ano ba yung tree? Mataas, matayog, strong, arrogance, no? Iiwan ang city ng arrogant city. Bakit arrogant city? Cities of arrogance. Bakit arrogant? Bakit dahil ang mga nakatira ay arrogant. Hindi mismo yung city, kundi yung mga tao, yung comprises the city. Kaya naging city dahil sa mga tao. Ito ay, it will be forsaken. They will be for flocks which lie down and no one will make them afraid. So, ang cities of Aroer, yung itong punong-puno ng mga arugante ng mga tao, itong city ito ay aalisin ang mga arugante. Sino ang titira sa city? They will be for flocks. Ito ay magiging city ng mga followers of Christ. Kaya nga, di ba sa Book of Revelation, yung New Jerusalem, ibababa, magkakaroon ng New Jerusalem, which lie down and no one will make them afraid. Kaya yung mga tao na anak ng Diyos, na na-save, wala na sila ikakatakot. Dahil wala na yung nananakit. Sino yung nananakit sa mga tao? Si Lucifer. Nananakit sa mga anak ng Diyos. Si Lucifer. Sa verse 3, the fortress also will cease from Ephraim. Ano ba yung Ephraim? Yung meaning ng Ephraim ay fruitful. Yung fortress ay mawawala ng fruits or hindi na magiging fruitful. The kingdom from Damascus and the remnant of Syria. Syria means highland. So, ang mga remnant of Syria, yung kingdom of Damascus, the fortress will also cease from Ephraim. Hindi na magiging fruitful ang land, hindi na magiging strong, okay, or abundant. Dahil mawawala na yung mga arrogante na tao. The kingdom from Damascus and the remnant of Syria, they will be as the glory
of the children of Israel. Ito ay para dahil tatanggalin yung mga tao na mga arrogant, yung mga prideful, yung mga followers ni Lucifer, yung mga anak ni Lucifer, tatanggalin nila. Tatanggalin na. So, sino ngayon ang titira? They will be as the glory of the children of Israel, says the Lord of hosts. In that day, it shall come to pass that the glory of Jacob will wane. Mawawala yung glory ni Jacob in that day. Ano yung in that day? The day of judgment ay dadating. Tapos, ang mangyayari, the glory of Jacob will wane. Madidiminish yung glory of Jacob. Okay? Madidiminish or mawawala yung glory of Jacob. Jacob means protection of God. Tatanggalin ang protection ni God sa mga tao na arrogant and prideful, and the fatness of his flesh grow lean. Hindi na magiging abundant yung mga, hindi na sila magdidwindle. Naintindihan ba? Magdidwindle, yung mawawala na yung fatness of the land or fatness of his flesh. Hindi na siya magiging healthy yung lugar. Kasi yung mga tao na makakasalanan, tatanggalin na. Dahil ang mga tao na titira na doon ay mga anak na ng Diyos. It shall be as when the harvester gathers the grain and reaps the heads with his arm. It shall be as he who gathers heads of grain in the valley of Rephaim. Itong verse 5, yung harvester, di ba binanggit yung harvest sa ni Jesus Christ? Reaps the heads with his arm. It shall be as he who gathers heads of grain in the valley of Rephaim. Ang Rephaim means useless or nonsense. Walang kwenta. Nag-gather or nag-aani yung harvester ng grain. Ngayon, pag reap niya the heads with his arm, ibig sabihin, hindi maganda yung tubo. Either kulang sa time para i-harvest or over sa time para i-harvest. Too late nang i-harvest or too early na i-harvest. Kasi dalawang dalawang instances kung paano magiging pangit ang harvest. Kung paano magiging useless ang harvest. Ang unang pangit na harvest ay kung masyadong maagang hinarvest. Immature ang grain. Okay? Slender and chalky yung mga grains. Kaya hindi maganda yung ani. Hindi magandang i-mill. Hindi magandang i-process para maging rice or wheat. Dahil yung head ay chalky, madudurog. Ngayon, kung late naman i-harvest, dried naman. No? Nagka-crack din sa threshing. Pag magte-threshing ng grains, nagka-crack agad. Kasi too late nang i-harvest. Nagka-crack din, break din. Useless na rin. So, ibig sabihin nito, yung mga tao ay useless, walang kwenta. Yung na-harvest. Yet the gleaning grapes will be left in it, like the shaking of an olive tree, 2 or 3 olives at the top of the uppermost bough, 4 or 5 in its most fruitful branches, says the Lord God of Israel. Yet gleaning grapes will be left in it. Magagandang mga grapes ang matitira. Baka magtaka kayo, bakit grains of wheat or rice, tapos ngayon magiging gleaning grapes? Kasi nga, it's like
pag ang prophecy, parang poem siya na may mga figures of speech na ginagamit si Almighty Father para madaling maintindihan ng tao. Pero sa sobrang kadalian, mas nagugulahan ang mga tao dahil kaya hindi nila maintindihan, hindi nila hinihingi yung guidance of the Almighty Father through the power of the Holy Spirit. Kaya hindi maintindihan ng tao. Kaya pag nagbabasa nitong Isaiah, nilalaktawan nila, ini-scan lang nila, no? Gaya ko din dati, ini-scan ko lang. Ano kaya ibig sabihin ng mga to? Ini-scan ko lang. Pero ngayon, naiintindihan na natin na itong yung gleaning grapes ang matitira. Yung mga pangit na ani, tatanggalin yon. Chalky, useless. Itatapon yon. Gaya ng sinabi ni Jesus Christ, di ba? Sa kanyang mga parables, sa pag nagpa-harvest. So may mga matitira, konti lang. Like the shaking of an olive tree, 2 or 3 olives at the top of the uppermost bough, 4 or 5 in its most fruitful branches, says the Lord God of Israel. Konti lang ang matitirang mga tao na mag-i-stay sa bahay ni Almighty Father. Dito sa mundo. Dahil lilinisin ni Almighty Father itong mundo, di ba? Nabasa natin sa Book of Revelation. Excuse. In that day, a man will look to his Maker, and his eyes will have respect for the Holy One of Israel. Pag sinabing in that day, sa araw na yon, yung judgment day, yung tao, hahanapin niya si Almighty Father. Magkakaroon siya ngayon, yun yung time na magkakaroon siya ng respeto. Yun siya yung time na magpapakumbaba siya. Doon pa niya marirealize ng tao. He will not look to the altars, the work of his hands. Hindi siya titingin sa altar, or sa kung saan siya nagpe-pray, or sa kanya, gawa ng kanyang kamay. Kasi pag ang altar, gawa ng kamay ng tao, madumi ang tao, tas gagawa ka ng isang bagay at yun ang yung doon ka magpe-pray, paano madidinig ni Almighty Father yun? Madumi yung kamay mo. Okay? He will not look to the altars. Saan siya ngayon titingin? He will look to his Maker. Kay Almighty Father. The work, sa verse 8, he will not look to the altars, the work of his hands. He will not respect what his fingers have made, nor the wooden images, nor the incense altars. Meron ba kayo incense altars? Na, dito lang ang altar ko, dito lang ako magpe-pray. Sa ibang parte ng bahay, hindi na ako magpe-pray. Dito may altar, dito tayo magpe-pray. Doon tayo sa lugar na malayo. Layo na doon tayo mag-pray. Nandun si Jesus, doon sa lugar na yon. Hindi, kahit saan nandun si Almighty Father, tsaka si Jesus, pwede kang mag-pray. Dahil we have faith in God na kahit hindi natin siya nakikita, alam natin na naririnig niya tayo. Because we have faith. Ngayon, kung kailangan mo ng altar o kailangan mo pa ng mga wooden images, bakit mo pa kailangan? Gawa ng kamay yun ng tao. Na yung taong gumawa nun, na hindi mo alam kung anong kasalanan meron siya. Siya lang ang naglilok nun. Siya lang ang nag-engrave or nag-uka. Sasabihin, hindi, na-bless na yan. Pinabless ko yan. Sino nag-bless nun? Walang pinapagawang ganun si Almighty Father. Wala siyang pinapabless. Pag na-bless na yan, okay na yan, sakto na yan, tanggap ko na yan. Hindi ganun si Almighty Father. May nabasa ba tayo sa Bible na if you create an idol, you must have it blessed?
Meron ba? Wala, di ba? Kaya nga itong Bible, sinira to. Sinunog. Para hindi malaman ng tao yung katotohanan. Pero hindi magbabagay si Lucifer. Kaya sinunog to, si Lucifer ang nag-utos nun. Akala ng tao siya lang nag-utos nun, pero sinusulan siya ni Lucifer. Hindi natin kailangan ng altar to pray to God. Kahit saan pwede tayo mag-pray. Hindi natin kailangan ng wooden images or images made of gold or silver, kahit na anong klase, bato, hindi natin kailangan. Gawa sa semento, o saan galing yung semento? Saan galing yung gold? Sinong naghukay nun? Hindi, gold yan. Walang kwenta kay Almighty Father yung mga bagay na gold dito sa mundo. Walang kwenta yun. Kahit pa sabing gold yun, tapos ilalagay mo sa ganyan, si Almighty Father. Ito si Almighty Father. Ito si Jesus Christ. Ganong kabababa ang tingin nyo kay Jesus Christ? Ang ginagawa nyo, nilalagyan nyo pa ng damit, nilalagyan nyo pa ng iniiba nyo pa yung kulay ng katawan, mahaba pa ang buhok. Hindi mahaba ang buhok ni Jesus Christ. Hindi mahaba ang buhok. Ang mahaba ang buhok si John the Baptist. Kasi Nazarite siya. Gaya ni Samson, Nazarite. Okay? Iba ang Nazarite sa Nazarene. Pag sinabing Nazarene, came from Nazareth. Okay? So pag ang isang tao nakatira sa Nazareth, ang tawag sa kanya, Nazarene siya, kahit sino pa siya, Nazareth, taga Nazareth ka, o Nazarene ka ba? O Nazarene ka pala, o yun, mga tao yun, Nazarene. Si Jesus kaya tinatawag na Nazarene kasi galing siya sa Nazareth. Okay, naiintindihan niyo ba? Hindi niyo naiintindihan. Si Jesus, nag-miracle siya. Malaki na siya. 30 years old siya, naggawa ng miracle. Nagturo siya sa mga tao or nakipag-communicate siya sa tao. 9 years old siya. That was only communication or nagbigay siya ng kanyang mga insights when he was a child, no? Nung nawala siya, nung hinanap siya ni Mary tsaka ni Joseph. Sabi, saan ka nagpunta? Don't you know that I have to be in my father's house? So nakipag-usap siya at amazed yung mga tao sa kanya dahil full of knowledge and wisdom siya. Bata pa lang siya. Pero wala siyang ginawang miracle nung bata siya. Sana magpaintindihan ninyo. Nag-miracle siya, mature na siya, was 30 years old. Doon siya nag-start ng kanyang ministry. Kaya, nor wooden images, nor incense altars. Hindi mabango kay Almighty Father yung incense na pinapaamoy ninyo. Ang mabango kay Almighty Father, ano? Yung tayo na sumusunod sa Kanya. Tayo mismo, yung puso niya, puso natin nakikita niya. Yun ang pleasing kay Almighty Father. Pleasing kay Jesus. May na-acknowledge natin si Almighty Father, na tatay natin, na creator natin, na kailangan natin maging malinis. With the help of Jesus Christ and the Holy Spirit. Tuloy na natin sa verse 9. In that day, ulit, sa araw ng judgment day, yung strong cities will be as a forsaken bow. Yung mga strong cities, sa ngayon may mga strong cities ba tayo? Meron, di ba? Mga mayayamang mga bansa, ganon. Malakas na bansa or malakas na bayan, malakas na city. Ito ay mawala ng tao.
and an uppermost branch which they left because of the children of Israel, and there will be desolation. Mawawala ng tao, tatanggalin ang mga tao. Sino yung mga taong tatanggalin? Yung mga taong hindi nag-acknowledge kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ. Para mapalapit tayo kay Almighty Father, gagamitin natin ang name ni Jesus Christ. Yun ang sabi ni Almighty Father. Ang sabi ni Almighty Father, listen to my son. He is my son. Listen to him. Kaya ang sabi ni Jesus, gamitin nyo ang name ko para makalapit kayo kay Almighty Father. Kaya maniniwala tayo dahil si Almighty Father na nagsabi, si Jesus na nagsabi. Hindi ako nagbabanggit ng mga verse, no? Kasi hindi ko alam kung yung verse, pero alam ko na nasa New Testament yon. Dahil, pag nagbabanggit si Jesus ng mga from the Old Testament, wala siyang binabanggit na verse and chapters. Okay? Kaya hindi ko rin kasi kabisado. Ngayon, si Jesus, hindi siya nagbabanggit ng mga verse and chapters. The Lord said, ganon. Okay? So, pag hinanap naman natin, nasa Old Testament itong sinabi ni Jesus, ganon. Ha? At saka hindi lang, ito ang verse na to, ito lang mismo. Hindi ganon. Kasi, tao lang nga ang naggawa. Si Robert Estienne. Nung 1500s, no? Because you have forgotten the God of your salvation. Magkakaroon ng desolation sa mundo, yung mga mayayaman na city or syudad or country. Iiwan ng tao yun, mawawala yung mga tao doon. Kasi, you have forgotten the God of your salvation. Sabi dito, sa prophecy na binigay ni Almighty Father kay Isaiah, and have not been mindful of the rock of your stronghold. At hindi nyo inisip yung rock of your stronghold. Sino ang rock of your stronghold? Ang rock, si Jesus Christ. Hindi si Peter. Ulitin ko, hindi si Peter ang rock. Is a motivation for Peter. Dahil alam ni Jesus Christ na si Peter, he will deny Jesus Christ 3 times, no? Alam ni Jesus 'yon. Kaya umpisa pa lang minamotivate na niya, Peter, you are the rock. Pero itong si Peter, nagbanggit din siya, no? Na tayo ang stone. Binanggit sa 2 Peter ba yun? Saan ba yun nakalagay? Si Peter mismo ang nagsabi. Basta nabasa ko, pwede pakihanap. Dahil si Jesus yung cornerstone. Si Peter, may asawa siya. Okay? Kasi may mother-in-law siya. Kaya hindi siya yung rock of stronghold or the cornerstone. So yung itinatag na religion ni Constantine, ang pinangalan nila sa kanilang building ay Peter. Bakit Peter ang nilagay nila? Alam naman nila na may asawa si Peter. Alam nila na dinenay ni Peter si Jesus ng 3 times. So, bakit Peter ang ginawa nila? Kasi nga, hindi nila naintindihan yung Bible. So, ang rock of stronghold, si Jesus Christ. Nakalimutan ninyo yung God of your salvation, si Almighty Father, and have not been mindful of the rock of your stronghold. Hindi nyo inisip si Jesus Christ na siya ang iyong kalakasan. Nandito sa Old Testament si Jesus kasi siya yung rock eh. Di ba binabanggit din si Jesus? Ilang beses binabanggit dito sa Old Testament. Sa kahit saang book in the Old Testament, binabanggit si Jesus. Therefore, you will plant
pleasant plants and set out foreign seedlings. In the day you will make your plant grow, and in the morning you'll make your seed to flourish, but the harvest will be a heap of ruins. Gaya dito, no? Mali yung mali yung um, yung verse. Kasi ang kadugtong dapat, pero ito yung standard verse na lahat ng verse. Pero kung babasahin mo tong Bible, ang kadugtong na tong, therefore you will plant pleasant plants and set out foreign seedlings in the day that you will make your plant grow, and in the morning you'll make your seed flourish, but the harvest will be a heap of ruins in the day of grief and sorrow. Dapat yun ang magkakasama, no? Kasi nga, hindi naman inilagay ni Almighty Father tsaka ni Jesus ang verses and chapters, kundi si Robert S. Yen lang. Para lang matandaan niya. Okay? Na para rin matandaan natin. Pero ito sinasabi na, therefore, you'll plant pleasant plants and set out foreign seedlings. Ngayon, ang gagawin ninyo, nakalimutan nyo si Almighty Father, nakalimutan nyo si Jesus Christ. Ang gagawin ngayon ninyo, magtatanim kayo ngayon ng magagandang halaman. Kukuha pa kayo ng mga foreign seedlings, mga imported pa. Tapos sa araw na yon, itatanim niyo yung halaman ninyo at tutubo yon. At sa umaga, hahayaan nyo or na maging mag-flourish yung itinanim ninyo. Pero, yung ma-harvest nyo sa itinanim ninyo, kahit pa pleasant plants yan, kahit pa foreign seedlings yan, your harvest will be a heap of ruins. Yung ininvest nyo, nag-invest kayo ng madami para yumaman kayo, maging abundant kayo. Nag-invest yung iba-iba man yung investment, no? Hindi lang money yon investment. Inilagay ninyo ang inyong time sa walang kakwenta-kwentang gawain. Time and effort. Gumawa kayo ng effort, walang kwenta. Yun ang mga plants na itinanim. Hindi lang naman ito tungkol sa money or sa food. Okay? Ngayon, ano makukuha ninyo? Wala. Wala kayong makukuha. In the day of grief and desperate sorrow, woe to the multitude of many people who make a noise like the roar of the seas. Sabi ni Almighty Father, nakakaawa kayo, mga tao, madaming tao, nakakaawa kayo. Nagtanim kayo na walang kwenta. Yung time and effort ninyo, yung pinagpagura ninyo, kung ano-ano man ang ginagawa ninyo sa buhay ninyo. Baliwala lahat ng ginagawa natin dito sa mundo. Pagpapayaman, baliwala yan. Anong nangyari ng mga taong nagpapayaman? Nawawala, di ba? Namamatay ang mga tao, di ba? Kahit inventor ako, magaling ako, talino ako ininvest ko lahat yung oras ko sa pagpapakadalubhasa sa siyensya. Dalubhasa ako sa sa matematika, ganon. Dalubhasa ako sa pag-agham. Tagalog. Tagalog pala ng siyensya, agham, no? Agham ba? Agham. Nagpaka-expert ako in science. PhD. Lagpas pa sa PhD ang ginawa ko. Naging sikat pa ako sa buong mundo. Yun ang investment mo. Yumaman ka. Or kahit hindi ka yumaman, example, nag-invest ka sa kung hindi ka mayaman, halimbawa, poor in material things or earthly possessions, halimbawa, nasa kapitbahay ka, nag-chismis ka, investment yun. Investment yung chismis. Ay, sikat ako, chinismis ko yun, akong unang nakapag-chismis nun. Investment. Baliwala. Nagbingo ako, sumali ako sa bingo, sumali ako sa contest, pa-contest. Wala lahat, investment yun. Yun ang mga itinanim mo dito sa mundo. Kayo ba, ano bang itinanim ninyo? Chismis din.
Ha? Itinanim ko yung pagpapaganda para gumanda, pagagandahin ko lahat ng mga tao. Pagagandahin mo, pero dumating ang oras, pumangit ka na. O ano ang investment mo? Wala din. Hindi yun ang magandang investment. Hindi natin dapat, yun ang itatanim natin na investment. Anong magandang investment? Yung, pang all eternity. Yung forever. Merong forever with Jesus Christ and the Almighty Father. Yung investment natin, inheritance natin, yun ang dun tayo mag-i-invest. Invest our time for our Almighty Father, for Jesus Christ. Dun tayo mag-invest. Hindi tayo matatalo sa investment pag kay Jesus Christ and the Almighty Father, yung time and the effort. Yung pagmamahal na investment mo, pagmamahal. I-invest natin kay Almighty Father, kay Jesus Christ. Hindi tayo matatalo. Pag sa tao mo, binigay yung pagmamahal mo. Talo ko Bali wala. No? Kasi kung hindi man, kung hindi ka man iwan ng taong mahal mo, mamamatay din yan Makakasakit din yon, tatanda din yan, no? O invest mo sa mga anak mo, lalaki yung anak mo, magkakaroon ng sariling pamilya, kanina may invest. Ang priority, si Almighty Father, si Jesus Christ. Kaya nga, para mag-flourish yung investment natin, si Jesus Christ, Almighty Father. Kaya nga dito sa verse 12, kung saan i-invest or nagplant yung tao ng kanyang mga seedlings. Pero anong sabi? Woe to the multitude of many peoples who make a noise like the roar of the seas, and to the rushing of nations that make a rushing like the rushing of mighty waters. Nakakaawa yung mga tao, ang lakas ng kanilang ingay. Gaya ng ingay ng dagat, ingay ng nasyon, ingay ng mga tao. Rushing of mighty, ang lakas ng dagundong, thunderous sounds. Bakit thunderous sounds? Bakit maingay? The nations will rush like the rushing of many waters. Inulit-ulit sa verse 13. But God will rebuke them, and they will flee away. And they will be chased by like the chaff of the mountains before the wind, like a rolling thing before the whirlwind. Ang ingay ng mga tao, mali yung kanilang investment, nag-ingay sila, nagsisi sila, nagiiyakan. Pero anong gagawin ni Almighty Father sa kahit malakas ang kanilang hiyaw, iyak, nagwe-wail sila, sigawan? Anong ginawa ni Almighty Father? But God will rebuke them, and they will flee far away. Yung meaning ng rebuke, no? Reprimand, reproach, scold, as admonish, reprove, no? Yun ang ibig sabihin ng rebuke. Chastise. Bakit i-rebuke ni Almighty Father ang mga tao na umiiyak? At aalis ngayon ang mga tao dahil galit si Almighty Father. Hindi na niya napatawad yung mga tao na to, kahit gusto niyang patawarin, hindi na niya mapapatawad. Kasi God is a forgiving God. Kapag lalapit tayo kay Almighty Father, patatawarin niya tayo. Ngayon, time will come, hindi na siya magpapatawad. Bakit hindi na niya mapatawad itong mga tao na to? Ano ang nakalagay sa Book of Revelation? Pag may mga mark of the beast na, yung mga tao, sa time na yun,
Judgment Day, pag may mga mark of the beast ng tao, kahit ganong iyak mo, kahit sabihin mo, Christian ako, ang dami kong nagawa, ang dami kong natulungan, mahal kita, Almighty Father, but you already have the mark of the beast sa forehead mo or sa arms mo, wala na. Okay? Kaya, ang gagawin ngayon ni Almighty Father, our Almighty Father will rebuke them, reprimand them, away from me, you evildoers. Asan nga yun? Saan nga yun? Sa Matthew chapter 7 verse 21 up to 23. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many deeds of power in your name? So mga Christians to, followers of Christ to, na nagsasabi, Lord, nung time na nag-prophesy kami sa ngalan mo, tapos nagka-cast out ng demons kami, maganda yung ministry namin sa inyo, Lord. Ang dami naming nagawa. Sa pangalan mo, ginawa namin yon. Then I will declare to them, sabi ni Almighty Father, I never knew you. Go away from me, you evildoers. Bakit binanggit na evildoers yung mga tao na to? Hindi nila sinunod si Almighty Father. Kahit marami kang ginawa na ayon na gusto ni Almighty Father, pero yung sa end of times, kung may mark of the beast ka na, wala ka nang magagawa. Wala nang bisa yon. Tanggal lahat ng mga bagay na nagawa mo sa isang pagkakamali mo na nagkaroon ka ng mark of the beast. Burado lahat. Kaya hindi lahat nagsasabing, Lord, Lord will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Kung ano ang gusto ni Almighty Father na gagawin natin, yun ang gagawin natin. Sabi ni Jesus Christ. Ano ang nire-require sa atin? Denying ourselves, taking up the cross, and follow Jesus. And having faith in Jesus, listen to my son. Pag sinabi ni Almighty Father, listen to my son, lahat ng sinasabi ni Jesus, yun ang gagawin natin. Kaya ito, so verse 13, God will rebuke them. Kasi, hindi sila kinakitaan ng tama. Dapat kasi lahat, hindi lang isa lang ang gagawin kong tama, tapos may isa akong iniwan na mali eh. Okay lang yun, at least mas marami akong tama, mga 10%, meron akong mali na nagawa, 90% tama ang nagawa. Hindi pwede kay Almighty Father yun. Ano ang sabi dito sa Book of Revelation? Kung hot ka, kung cold ka. Revelation chapter 3. To the church in Laodicea. Lukewarm. No? Hindi pwedeng lukewarm. Kung hot ka. Kung cold ka. Ito yung to the church in Laodicea. Dahil God will rebuke them and they will flee far away. And be chased like the chaff of the winds of the mountains before the wind, like a rolling thing before the whirlwind. Hindi natin matatakasan yung galit ni Almighty Father kahit saan tayo magtago. Napakabait ni Almighty Father. Matagal na niya tayong hinihintay, napaka-patient niya, napaka-loving niya. Pero may time. Okay? May time tayo. Binigay na sa atin lahat. Yung time natin, anong ginawa natin, anong ininvest natin. Verse 14, then behold, at eventide, trouble. Ano yung eventide?
Yung eventide, hinanap ko na sa internet, sa dictionary. The time of evening. Evening time or time's up. Kasi lahat ng nasa sa atin, borrowed. Borrowed time, borrowed soul, borrowed body. Hindi sa atin ito. Lahat hiram. Kahit yung hininga natin, tayo ba? Hininga ba natin to? No, it's from our Father. Kaya, then behold, that even time. Time of evening or evening time or time's up na. May trouble, may problema, may trouble na darating, and before the morning, He is no more. Bago mag-umaga, wala na siya. Kasi binawi na lahat ni Almighty Father. Ano ang sabi ni Almighty Father? Sa last sa last sentence ng 17 ng Isaiah. This is the portion of those who plunder us and the lot of those who rob us. Ito ang mangyayari, ito ang portion, ito ang makukuha ng mga tao na nagplunder sa atin. Sabi ni Almighty Father. Baka sabihin niyo, wala naman ako ninakaw kay Almighty Father, nagbibigay ako ng tithes monthly, weekly. Hindi ko ninakaw, nagbibigay ako ng tithes. Hindi tithes yung binibigay, hindi tithes yung kailangan ni Almighty Father. Ang kailangan ni Almighty Father tayo, na ginagawa yung will niya. Ano ba yung will ni Almighty Father? Kung ano yung will ni Almighty Father, yun ang will ni Almighty Father. Listen to my son. Si Jesus. Anong sabi ni Jesus? Deny yourself, take up your cross and follow me. I-focus mo yung mind mo sa akin, yung heart mo sa akin. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, your mind, with all your strength. And love the people as you love yourself. Love your brothers, love your enemy. Love those who persecute you. Ganon. Ngayon, kung hindi mo gagawin yon, mali yung investment mo. Kaya plunder ang tawag, and the lot of those who rob us. Ninakawan natin si Almighty Father. Ninakawan natin siya ng oras. Ninakawan natin siya. Hindi natin ginamit yung tayo mismo para sa ikapupuri ng pangalan ni Almighty Father. Yun yung pagnanakaw na ginawa natin. Hindi natin siya pinupuri, hindi natin siya minamahal, hindi natin siya sinusunod. Hindi natin in-invest yung time natin kay Almighty Father. Sa iba tayo nag-invest tayo sa mga walang kwentang bagay. Ninakawan natin si Almighty Father. Ninakawan natin siya ng rights. Dahil rights ni Almighty Father, nasambahin natin siya. Rights niya yon because He's our Creator. Siyang nagbigay ng buhay sa atin. Siyang nagbigay ng pagkain sa atin hanggang ngayon. Siya ang nagbibigay ng bahay na masisilungan tayo. Siya ang nagpoprotekta sa atin. Pero ninanakawan natin siya. Hindi ito tungkol sa tithes. Ito ay tungkol sa yung gawa natin. Yung tithes kasi, Levites, Jews, Levites, tandaan natin, hindi niya naiintindihan. Portion ni Almighty Father binigay niya sa mga Levites. Dahil yun yung mga high priest. Since ngayon, ang high priest natin, si Jesus Christ na, ano ang sabi ni Almighty Father? Listen to my son. Ano ang sabi ni Jesus? Deny yourself. Ulit-ulit lang yon para matandaan natin. Ngayon, pag hindi natin ginawa yon, we are robbing our Father. We are robbing Jesus of their rights. Rights niya, tayo. Hindi natin pagmamayari yung katawan natin, yung buhay natin, hindi natin pagmamayari. Wala tayong pagmamayari. Wala tayong may pagmamalaki. Hindi mo may pagmamalaki yung mga bagay na na-acquire mo, yung kayamanan mo, yung bahay mong malaki, yung kotse mong maganda na high-end,
yung napakalawak mong lupain, hindi mo maipagmamalaki yun. Lupa mo ba yun? Ikaw ba ang gumawa nun? Hindi, binili ko yun. Binili mo? Paano ka nakabili? Nagtrabaho ko. Paano ka nakapagtrabaho? Pinaghirapan ko, hindi ko natutulog, trabaho ko ng trabaho. Bakit ka hindi natutulog? Paano ka trabaho ng trabaho? Saan mo nakukuha yung kalakasan mo? Kay Almighty Father. Saan mo nakuha yung katawan mo? Ikaw ba ang gumawa ng katawan mo? Saan mo nakuha? Hindi, pinanganak ako ng magulang ko. Saan galing yung katawan ng magulang mo? I-trace natin lahat sa source, si Almighty Father. Kaya pag hindi natin ginagawa yung mga bagay na inutusan sa atin ng Almighty Father, nanakawan natin siya. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pananampalataya natin. Faith without works is dead. Kasi yung works, result of our faith in Christ. Hindi ka masasave dahil sa gawa mo. Masasave tayo dahil sa pananampalataya natin kay Jesus Christ. Na nagtatrust tayo na ibibigay ni Jesus Christ lahat ng pangangailangan natin. Na masasave tayo. Na yung tatay natin, mahal tayo dahil mahal natin si Jesus. Yun. At kung may maibibigay sa atin na blessings si Almighty Father, maraming maibibigay na blessings. Na material blessings, na maraming maibibigay. Madami. Ibibigay ni Almighty Father kung sa tingin niya ay makakabuti sa atin. Kung sa tingin niya makakasama sa atin, bakit niya ibibigay? Kung ito ay yung bagay na yun ay makakapagpalayo sa atin kay Almighty Father, hindi niya yung bibigay. Kasi ayaw niya tayo mapalayo sa Kanya. Ayaw niyang mapunta yung soul natin sa eternal damnation. Pag magtatanong kayo, bakit may mga taong mayayaman? Kahit hindi sila Christian, bakit sila mayayaman? Inaalaw yun ni Almighty Father para maging lasing sila sa kayamanan nila. Sinong nagpapayaman sa kanila? Demon. Si Lucifer nagpapayaman sa kanila. Ngayon nalapit kayo kay Lucifer para yumaman kayo. Lumapit kayo para yung soul nyo mapunta sa impyerno. Dahil ang totoo, hindi naman kayo gusto ni Lucifer. Galit siya sa inyo. Kaya nga yung mga addict, di ba? Or yung mga lasinggero, sige, inom ka pa pare. Gusto na sama-sama silang lasing. Para sama-samang sira ang buhay. Ganon. Kung gusto mong masira ang buhay ng isang tao, sira ang buhay mo, no? May nagsabi sa akin ganon. Oo nga, no? Natututo rin ako dun sa tao na yun na addict na. Gusto mong masira ang buhay ng tao, kung galit ka, ayain mong mag-addict, masisira ang buhay. Ganon. Kung gusto mong masira ang buhay, ayain mong mag-inuman, masisira ang buhay, magiging lasingkero siya. Kaya para hindi masira ang buhay natin, kay Jesus tayo lalapit. Siya ang ating pagtitiwalaan, si Almighty Father. Magpasalamat tayo sa binibigay sa atin. Masatisfy tayo sa contentment. Hindi tayo pababayaan ni Jesus, ni Almighty Father, dahil anak niya tayo. Di ba promise niya yon sa atin? Kaya, binabanggit dito yung investment natin, i-invest natin sa tama. Yung tama na i-invest natin, yung righteous investment kay Almighty Father, investment kay Jesus, by following the path to our Father that Jesus had set up. Si Jesus ang set up, siya ang ang ating pattern.
Simula sa, huwag niyo sabing hindi si Jesus, ano siya, bata pa. Hindi, pareho natin si Jesus. Nabasa natin sa Bible, di ba? Na mahirap siya. Kailangan niyang matutong piliin yung tama sa mali. At natuto si Jesus, bata pa lang siya. So lumaki siya na full of wisdom and knowledge. Gaya natin, dahil na tayo ay lumalaki rin, ano, na nagkakaroon din tayo ng isip. So, pareho tayo kay Jesus Christ. Kaya nga siya yung magiging judge natin dahil alam niya. So, yung mga judge na sa singing contest, di ba? Sino yung mga judge doon? Yung mga marurunong kumanta, yung mga composer. Kasi alam nila eh. Ngayon, yung judge natin, si Jesus Christ. Kasi alam niya eh. Yung pasikot-sikot ng buhay. Naiintindihan natin? At kung may mga pangarap kayo na mag-business kayo, magtrabaho kayo, pero all for the glory of God dapat. Huwag kakalimutan ang primary purpose, si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Dahil lahat, hiram lang natin. Pinahiram sa atin. Dahil yun sa kanyang pagmamahal ni Almighty Father sa atin. Kaya wag natin pagnakawan yung tatay natin. Thank you, and God loves us all so much.